السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sinabi ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, kapag tinatanong ka ng aking mga alipin tungkol sa akin, sabihin mo sa kanila na ako ay malapit. Ako ay tumugon sa panalangin ng sinumang nananalangin sa akin. Kaya't hayaan silang tumugon sa aking panawagan at manampalataya sa akin upang sila ay mapatnubayan. Surah Al-Baqarah 186. Kapag nagsisimula ang buwan ng Ramadan, agad nating naiisip ang pagpapalakas ng ating pagdarasal sapagkat ito ay isang pinagpalang buwan. Sa buwang ito, tinatanggap ang mga panalangin, kaya't maraming tao ang nagsisikap pumunta sa mga masjid. Ang dami ng mga sumasamba sa masjid ay mas higit kumpara sa karaniwang mga araw. Sa buwan ng Ramadan, ang dami ng mga sumasamba sa Fajr, panalangin bago sumikat ang araw, at Isha, panalangin sa gabi, ay higit na dumarami. At ito ay isang malaking pagpapala mula sa Allah. Kahit paano, nagkakaroon ng diwa ang mga tao na pumunta sa masjid at humiling ng biyaya mula sa Allah. Isa sa mga dahilan nito ay ang sinabi ng Allah Ta'ala, sa buwan ng Ramadan, ang mga demonyo ay iginagapos at ang mga pintuan ng paraiso ay binubuksan. Hadith. Ngunit may mga tao na nag-aakala na ang pagsamba ay mahalaga lamang sa buwan ng Ramadan. Iniisip nila na ang mga panalangin at pagsamba sa buwang ito ay sapat na upang sila ay mapatawad. Sa katunayan, maging mga hindi Ahmadi na Islamic channels at iba't ibang media sa iba't ibang bansa ay madalas inuulit ang mga hadis tungkol sa Ramadan. Ang dahilan kung bakit itinuturo ng Allah ang kahalagahan ng pagsamba sa buwang ito ay upang maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Kung ang pagsamba ay limitado lamang sa Ramadan, kung gayon ano ang ginawa natin sa natitirang 11 buwan? Kaya't ang maling pananaw na sapat na ang pagsamba sa Ramadan lamang ay dapat alisin sa ating isipan. Sinabi ng banal na propeta Muhammad SAW, sinumang magdasal sa mga gabi ng Ramadan ng may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala mula sa Allah, ang kanyang nakaraang mga kasalanan ay mapapatawad. Bukhari at Muslim. Sa makatwid, kapag ang isang tao ay patuloy nagsisikap gawin ang pagsamba bilang bahagi ng kanyang buhay, mas lalo siyang magiging masigasig sa Ramadan. Ngunit may ilan na iniisip na sapat nang gumising sa gabi para sa pagsamba sa buwang ito. Bagaman ang tao ay likas na nagkakamali, ang Allah ay napakamaawain at mapagpatawad.
Kung tayo ay nakagawa ng pagkukulang sa nakaraan, dapat nating pagbutihin ang ating sarili mula ngayon at manatiling matatag sa landas ng pagsamba at kabutihan. Ang isang Muslim ay dapat laging tandaan na ang layunin ng Ramadan ay upang magkaroon ng takot at patnubay mula sa Allah. At ito ay hindi lamang para sa isang buwan, kundi isang panghabang buhay na pagsusumikap. Ang Allah ay paulit-ulit na nagdadala ng Ramadan upang ipaalala sa atin ang ating mga tungkulin. Ang hukukullah, mga karapatan ng Allah, at hukukul ibad, mga karapatan ng kapwa. Dapat nating suriin kung paano natin natutupad ang ating mga tungkulin sa Allah at sa ating kapwa-tao. Sinabi rin ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, kapag ang aking mga alipin ay nagtatanong tungkol sa akin, sabihin mo sa kanila na ako ay malapit. Ang tunay na umiibig sa Allah ay hindi lamang ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa isang buwan at nakakalimot sa nititirang 11 buwan. Ang isang tunay na alipin ng Allah ay nagsisikap na maging matatag sa kanyang pagsamba. Kung may mga pagkukulang tayo sa nakaraang 11 buwan, ngayon ay panahon upang punan ang mga kakulangan at tiyakin na hindi na ito mauulit. Ang tunay na umiibig ay sinusunod ang bawat kautusan ng kanyang minamahal. Sa pag-ibig ng tao sa kapwa, may mga pagkakataon na magdudulot ito ng kasamaan o hindi kapaki-pakinabang. Ngunit ang pag-ibig sa Allah ay nagdadala lamang ng kabutihan at kapakinabangan, sapagkat siya ang bukal ng lahat ng kabutihan, ang tagapangalaga laban sa kasamaan at ang tagapagligtas mula sa kapahamakan. Sinabi ng Allah Ta'ala, ako ay tutugon sa inyong panalangin. Ang tunay na alipin ng Allah ay nagnanais ng kanyang kalapitan. Kaya't sa ating pagsamba sa Ramadan, huwag lamang tayong manalangin para sa mga makamundong bagay, kundi hilingin natin ang kanyang kalapitan at pagkalugod. Manalangin tayo. Ya Allah, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kalapitan. Ipagkaloob mo sa amin ang kakayahang manalangin ng tapat. Tanggapin mo ang aming mga pag-aayuno at panalangin. Kapag ito ang ating layunin, kung gayon, kahit matapos ang Ramadan, hindi na tayo mahuhulog sa kasamaan, kundi lalo tayong mabibigyan ng kakayahang gawin ng kabutihan. Sa banal na Quran, maraming beses binanggit ang tungkol sa mga hukukullah, mga karapatan ng Allah, at hukukul ibad, mga karapatan ng tao. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam na mayroong 700 na mga kautusan sa Quran. Sa panahon ng Ramadan, tayo ay hinikayat na magbasa ng Quran at sa pagbabasa nito, mahanap natin ang mga utos na ito na dapat nating sundin. Sa ibang pagkakataon, binanggit pa ni Hazrat Masih Maud salam na may higit na 700 na mga kautusan sa Quran. Ang isang tunay na umiibig sa Allah ay buong pusong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Sinabi ng Allah Ta'ala, sabihin mo sa aking mga alipin na sila ay manampalataya sa akin upang sila ay mapatnubayan. Ang tunay na pananampalataya ay ang lubusang pagsunod sa Allah at sa kanyang sugo. Ang pananampalataya at mabubuting gawa ay magkasamang naglalakbay. Kaya sa talatang ito, sinabi rin ng Allah na dapat nating sundin ang kanyang panawagan. Ibig sabihin, dapat nating gawin ang mabubuting gawa, maging matatag sa kabutihan at manalangin ng time team. Kapag ito ay nagawa natin, sinabi ng Allah, ako ang magiging kaibigan ng mga sumasampalataya. At kapag naging kaibigan natin ng Allah, mapapalapit tayo sa Kanya at patuloy tayong lalago sa ating spiritualidad. Ang kanyang pagkikinig sa ating mga panalangin ay patuloy na lalalim at magiging mas malinaw. Subalit, kung tayo ay magpapabaya sa ating pagsamba pagkatapos ng Ramadan at hindi na natin ipagpapatuloy ang ating pagsusumikap sa paglapit sa Allah, paano natin maasahan na siya ay mananatiling malapit sa atin?
na siya ang ating wali. Ang Allah ay nagtakda ng mga kondisyon para sa pagtanggap ng ating panalangin. Ang unang kondisyon ay ang pagiging tapat na alipin. Dapat tayong maging ganap na tapat sa pagsamba sa Kanya. Tanggapin siya bilang tanging pinagmumulan ng kapangyarihan at huwag lumikha ng anumang huwad na Diyos sa ating buhay. Kamakailan, ang ilang kabataan mula sa Germany ay nagtanong kung paano nila mapapalugod ang kanilang mga nakatataas sa trabaho. Sinabi sa kanila na dapat nilang gawin ang kanilang gawain alang-alang sa kasiyahan ng Allah. Kapag ginawa nila ito, ang Allah mismo ang magbibigay ng biyaya at gabay sa kanilang mga amo upang maging mabuti sa kanila. Binigyan tayo ng halimbawa ni Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan radhiyallahu anhu na minsan ay naramdaman ang matinding pagkabalisa sa isang pagtitipon ng reyna sapagkat papalapit na ang oras ng kanyang panalangin. Nang tanungin kung bakit siya hindi mapakali, sinabi niyang kailangang tuparin niya ang kanyang obligasyon sa Allah. Sa huli, inayos nila ang kanyang pangailangan upang siya ay makapagdasal. Ito ang uri ng pananampalatayan dapat taglayin ng bawat Muslim. Huwag nating isipin na hindi tinutugon ng Allah ang ating mga panalangin. Ang ganoong pag-iisip ay isang anyo ng kawalan ng pananampalataya. Ang tunay na panalangin ay hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa tunay na kalapitan sa Allah. Kapag ito ang ating layunin, ang Allah ay tutugon sa ating mga panalangin at pagkakalooban tayo ng kanyang awa at gabay. Ang Allah ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga alipin dahil siya mismo ang nagsabi na siya ay sumasagot sa kanila. Sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s. na ito ay isang ugnayan ng dalawang magkaibigan. Minsan, ang isang kaibigan ay nagpapahayag ng kanyang pangailangan sa kanyang kaibigan. At minsan naman, ang kaibigan ang tumutulong ng hindi pa hinihingi. Ganito rin ang ginagawa ng Allah sa kanyang mga alipin. May mga pagkakataong ang panalangin ng isang tunay na mananampalataya ay hindi agad na tinatanggap. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagtatakwil. Ito ay bahagi ng matibay na pagkakaibigan ng Allah sa kanyang mga alipin. Minsan tinatanggap niya ito kaagad at minsan ay hindi. Ngunit kahit hindi ito tinanggap, may mas malaking kabutihan na inilaan ng Allah bilang kapalit. Sinabi ng Allah Ta'ala na kapag ang mga alipin ko ay nagtatanong tungkol sa akin, ang sagot ko ay, ako ay malapit. Ibig sabihin, hindi na kinakailangang maghanap ng malalalim na paliwanag upang patunayan ang kanyang pag-iral. Ang pinakadakilang patunay ng kanyang pag-iral ay ang kanyang pagiging malapit sa kanyang mga alipin. Sinabi ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, kapag ang isang alipin ay tumawag sa akin, ako ay nakikinig at sumasagot. Hindi lamang niya pinakikinggan ang panalangin, kundi binibigyan niya rin ito ng katuparan sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapahayag at mga palatandaan ng tagumpay. Sa ganitong paraan, hindi lamang lalong titibay ang paniniwala sa kanyang pag-iral, kundi pati na rin sa kanyang kapangyarihan. Ngunit may kondisyon, dapat magkaroon ng takwa, pagkatakot at paggalang sa Allah at matuwid na pamumuhay upang marinig ng Allah ang ating mga panalangin. Kung ang isang tao ay walang kabanalan at hindi sumusunod sa kanyang mga utos, paano niya aasahan na ang kanyang mga panalangin ay tatanggapin? Ibig sabihin, dapat tanggapin ng isang tao ang pag-iral ng Allah at ang kanyang ganap na kapangyarihan. Ang mga tunay na mananampalataya ay binibigyan ng Allah ng mas mataas na antas ng kaalaman at pagkaunawa, ma'rifat. Kapag ang isang tao ay tunay na naniniwala
lalago ang kanyang pananampalataya at maunawaan niya ang mga palatandaan ng Allah sa kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay tunay na nananalig at lumalapit sa Allah, lumalakas ang kanyang paniniwala. Kapag nakita niya kung paano tinutupad ng Allah ang kanyang mga panalangin, mas titibay ang kanyang pananampalataya. At kung may panalangin na hindi tinanggap, bibigyan siya ng kapatagan ng Allah, kaya't hindi niya maiisip na ang kanyang panalangin ay nabaliwala. Bagkus, maunawaan niyang may mas mabuting bagay na inilaan ng Allah para sa kanya. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi lamang dapat sumasampalataya sa Allah, kundi dapat ding isabuhay ang kanyang mga utos. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga obligadong tungkulin tulad ng pagdarasal, sala, pagsunod sa mga batas ng Islam, at pagbibigay ng karapatan sa iba pang mga nilikha ng Allah. Ang pananalig sa di nakikita, iman bil ghaib, ay isang mahalagang aspeto ng pananampalataya. Ang isang mananampalataya ay dapat maniwala sa Allah ng buong katiyakan, kahit na hindi siya nakikita ng ating mga mata. Kapag ang isang tao ay may ganitong pananalig, lalong lalalim ang kanyang ugnayan sa Allah. Hindi sapat na manalangin lamang sa Ramadan o sa panahon ng kagipitan. Ang panalangin ay dapat na maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang tao ay nagbukas ng pinto ng panalangin, para bang binuksan niya ang pinto ng awa ng Allah. At sinabi rin niya, ang panalangin ay isang proteksyon laban sa mga sakuna, hindi lamang sa mga dumating na, kundi pati na rin sa mga paparating. Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi lamang para sa kasalukuyang mga pangangailangan, kundi para rin sa pag-iwas sa mga pagsubok na maaaring dumating sa hinaharap. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Allah ay bumababa sa pinakamalapit na langit sa huling bahagi ng gabi at tinatanong, sino ang tumatawag sa akin upang sagutin ko siya? Sino ang humihingi sa akin upang bigyan ko siya? Sino ang humihingi ng kapatawaran upang patawarin ko siya? Ang biyayang ito ng Allah ay hindi limitado sa Ramadan, sa anumang oras ng taon. Kapag ang isang tao ay taus-pusong nananalangin sa Kanya, siya ay tumutugon. Ang Ramadan ay isang natatanging panahon ng pagsamba, ngunit hindi dapat matapos dito ang ating debosyon. Ang layunin ng Ramadan ay hubugin tayo upang maging matatag sa ating pananampalataya sa buong taon. Dapat nating tiyakin na ang ating mga masjid ay hindi napupuno lamang sa Ramadan, kundi sa lahat ng panahon. Sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s. na dapat nating gawin ang ating mga panalangin bilang bahagi ng ating buhay. Hindi sapat ang simpleng pagbigkas ng panalangin, dapat din nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang isabuhay ito. Kapag tayo ay nagsisikap, lalong lalapit sa atin ang Allah. Sa huli, kapag tayo ay tapat sa pagsunod sa Kanyang mga utos at patuloy na lumalapit sa Kanya, magiging tunay siyang kaibigan natin. Katulad ng sinabi niya sa Quran, ako ang magiging tagapangalaga ng aking mga alipin na sumusunod sa aking mga utos. Si Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay nagulat na ang banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang ating Panginoon ay bumababa sa pinakamalapit na langit sa bawat gabi sa natitirang ikatlong bahagi nito at sinasabi, sino ang tatawag sa akin upang aking sagutin? Sino ang hihingi sa akin upang aking ibigay? Sino ang hihingi ng kapatawaran sa akin upang aking ipatawad? Ito ay hindi limitado sa buwan ng Ramadan lamang. Ito ay isang pangkalahatang prinsipyo.
Sa tuwing ang isang tao ay tumatawag sa Allah ng may taus-pusong pagsusumamo, siya ay sumasagot, nagbibigay at nagpapatawad. Gayunpaman sa buwan ng Ramadan, ang pansin ng lahat ay nakatuon sa pagsamba. Kaya ito ay isang espesyal na pagkakataon upang magkaroon ng ugali ng pagsamba. Kapag ang isang gawain ay naging ugali sa loob ng isang buwan, magiging madali itong ipagpatuloy sa pang-araw-araw na buhay. Sa hadis, sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang alipin ay lumapit sa akin ng isang dangkal, ako ay lalapit sa kanya ng isang siko. Kung siya ay lumapit sa akin ng isang siko, ako ay lalapit sa kanya ng 2 siko. Kung siya ay lumapit sa akin ng naglalakad, ako ay tatakbo patungo sa kanya. Kaya sa bawat Ahmadi ay dapat magsikap na panatilihing basa ang kanilang mga labi sa paggunita sa Allah. Ang bawat kilos at aksyon natin ay dapat magdala sa atin palapit sa Allah upang siya rin ay lumapit sa atin at yakapin tayo sa kanyang pag-ibig. Pagtugon sa ating pangailangan sa lahat ng sitwasyon, kahit sa kaginhawaan o kahirapan. Sa isa pang hadis, nabanggit ang panalangin ni Propeta Yunus a.s. habang siya ay nasa loob ng tiyan ng isda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walang ibang Diyos kundi ikaw, kaluwalhatian sa iyo. Tunay ngang ako ay naging makasalanan. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang alipin ay manalangin gamit ang panalangin ito, tiyak na tatanggapin ito ng Allah. Ito ay isa sa mga dakilang habag ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin na palagi niyang tinuturo sa atin ang mahalagang panalangin, sapagkat ang tao ay likas na mahina at hindi laging naibibigay ang narapat na pagsunod sa Allah. Ngunit sa kabila nito, ang Allah ay lubos na maawain at itinuro sa atin ang iba't ibang panalangin sa Quran. Bakit kaya? Dahil nais ng Allah na gamitin natin ang mga ito at kapag ginawa natin, tiyak na pakikinggan niya ang ating mga pagsusumamo. Sa banal na Quran, sinabi ng Allah, "Falyastajibu li," dapat silang tumugon sa akin. Ibig sabihin, dapat nating pakinggan at sundin ang kanyang mga utos upang mapalakas ang ating pananampalataya. Dapat nating tanungin ang ating sarili kung gaano natin sinusunod ang mga utos ng Allah. Habang nagpapaliwanag ng panalangin ni Propeta Yunus a.s., sinabi ni Hazrat Masih Maud a.s., ang panalangin ay may kapangyarihang baguhin ang itinakdang kapalaran. Kahit na ang isang hatol ay pinataw na, maaari pa rin itong mapawalang bisa sa pamamagitan ng taimtim na pagsusumamo, pagsisisi at pagbibigay ng kawanggawa. May ilang tao ang nagtatanong, kung ang Allah ay may nakatakdang plano na, bakit pa tayo dapat manalangin? Ang sagot ay ito. Itinuro mismo ng Allah ang panalangin bilang isang kasangkapan upang baguhin ang kapalaran. Kung ang isang alipin ay taus-pusong lumuluhod sa harap ng Allah, nagsisisi, gumagawa ng mabuti at iniiwas ang kasamaan, kung gayon ang Allah ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang hatol. Sinabi rin ni Hazrat Masih Maud a.s. na yaong mga nananalangin, nagsisisi at nagbibigay ng kawanggawa upang mapigilan ang kapahamakan ay pinoprotektahan ng Allah laban sa mga sakuna kahit na wala pang nakikitang panganib. Ang kanilang taimtim na panalangin ay nagdadala ng proteksyon mula sa Allah. Kaya bawat isa sa atin ay dapat suriin ang ating sarili. Ang istighfar, pagsumamo ng kapatawaran, ay isang kalasag laban sa parusa ng Allah at mabibigat na pagsubok. Sa banal na Quran, sinabi ng Allah,
Ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ang Allah hindi nagpaparusa sa kanila habang sila ay humihingi ng kapatawaran. Sa makatuwid, kung nais nating maprotektahan mula sa parusa ng Allah, dapat tayong mag-istighfar ng masigasig. Sinabi ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay napaka mahiyain at mapagbigay. Kapag ang isang alipin ay iniangat ang kanyang mga kamay sa pagsusumamo, siya ay nahihiyang ibalik ito ng walang laman. Kaya dapat tayong patuloy na manalangin ng may taimtim na puso. Humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan at ipanalangin ang kakayahang mamuhay ng matuwid. Sa panahon ng Ramadan, dapat tayong magsanay nito at ipagpatuloy kahit pagkatapos ng banal na buwan. Kapag ginawa natin ito, makikita natin kung paano ang Allah ay lalapit sa atin. Iyakapin tayo sa kanyang habag at tugunan ang ating mga pangangailangan. Sinabi ni Hazrat Masih Maud salam, gaya ng pagkakaiba ng mabubuti at masasama sa mga banal na kasulatan, ganoon din ang kaibahan sa batas ng kalikasan ng Allah. Yaong mga kinikilala ang Allah bilang bukal ng lahat ng pagpapala ay patuloy na humihiling sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagsuko. Ngunit yaong mga mapagmataas at nagtitiwala lamang sa kanilang sariling kakayahan ay nabibigo sa huli. Yaong mga tapat na lumalapit sa Allah sa panahon ng pagsubok at humihingi ng Kanyang tulong ay tiyak na makakahanap ng kapayapaan at katiwasayan. Kahit na hindi nila matanggap ang eksaktong hiniling nila sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, ang kanilang pananampalataya at espiritualidad ay lumalakas. Dapat nating itanong sa ating sarili, nais ba nating makuha ang mga pagpapala ng Allah? Kung gayon, dapat nating sundin ang Kanyang mga utos. Kilalanin siya bilang bukal ng lahat ng kabutihan at lumapit sa Kanya ng may kababaang loob. Ang isang tunay na mananampalataya ay naniniwala na lahat ng biyaya ay nagmumula sa Allah at nananalangin sa Kanya para sa lakas at patnubay. Samantalang ang isang mapagmataas ay hindi nag-aangkin ng ganitong pananaw. Ang isang mapagmataas na tao ay umaasa lamang sa kanyang sariling kakayahan at iniisip na kaya niyang makamit ang lahat gamit ang material na paraan lamang. Ngunit darating ang araw na siya ay mahuhulog sa kaparusahan at haharap sa Allah. Sa isang hadis, nabanggit na kapag ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay tumayo mula sa isang pagtitipon, siya ay nananalangin, O Allah, ipagkaloob mo sa amin ang iyong takot na magsisilbing harang sa pagitan namin at ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang pagsunod sa iyo upang kami ay makapasok sa paraiso. At ipagkaloob mo sa amin ang matibay na pananampalataya upang ang mga pagsubok sa mundo ay maging madali para sa amin. O Allah, ang aking Allah, ipagkaloob mo sa amin ang kakayahang gamitin ng tama ang aming pandinig, paningin at lakas sa buong buhay namin. Gawin mo kaming tagapagmana ng iyong kabutihan at parusahan mo ang sinumang nagmamalupit sa amin. Ipagtanggol mo kami laban sa kanila. Iligtas mo kami mula sa anumang pagsubok sa aming pananampalataya. Huwag mong hayaang ang mundo ang maging pinakamalaking dahilan ng aming mga pag-aalala o ang siyang hangganan ng aming kaalaman. Huwag mong hayaang ang aming mga pangarap at alalahanin ay umiikot lamang sa makamundong bagay. Kaya't dapat nating tanging tandaan ang panalangin ito. Kay raming aral na nakapaloob dito. Ito ay isang komprehensibong panalangin na itinuro sa atin ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam
Kaya tayo ay dapat laging humingi sa Allah ng gabay upang ang ating mga kakayahan ay magamit sa kabutihan at tayo ay maging mapagpasalamat sa lahat ng kanyang biyaya. Naway protektahan tayo ng Allah mula sa mga mapang-api, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon sa mundo, sa Pakistan, Bangladesh at iba pang bansa. Mayroong ilang mga grupo na umusbong at nagdudulot ng kaguluhan. Maging ang mga gobyerno ay natatakot sa kanila at sumasang-ayon sa kanilang mga pananakot. Kaya dapat tayong manalangin na iligtas tayo ng Allah mula sa kanilang pang-api at bigyan tayo ng tagumpay laban sa kanila. Kung tayo ay tunay na mananalangin ng taimtim, tiyak na magpapadala ang Allah ng isang makapangyarihang pagbabago. At makikita natin na kahit sino paman, isang reliyosong pinuno o isang makapangyarihang tao sa gobyerno, hindi nila tayo kayang saktan. Kung tayo ay taus-pusong mananalangin at susuko sa Allah, siya ang magiging ating tunay na kaibigan at tagapagtanggol. Ang pinakamabisang paraan upang makamit ang biyaya ng Allah ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang perpektong panalangin ay iyong may kasamang kababaang loob, pagkabalisa at pusong puno ng pagsusumamo. Kapag ang panalangin ay taus-puso at may ganitong damdamin, ito ay nagdadala ng habag ng Allah at natutupad. Ang solusyon sa lahat ng ating problema ay ang patuloy na pananalangin. Kahit na minsan ay tila hindi tayo nasisiyahan o hindi natin maramdaman ang tamis ng panalangin, hindi tayo dapat tumigil. Hindi natin dapat sabihin na wala namang nangyayari. Sa halip, dapat nating tandaan na may pagpapala sa patuloy na pagsusumamo. Tulad ng isang naghahanap ng ginto sa ilog, ginugugol nila ang maraming oras sa pag-aalis ng buhangin at bato at sa huli, nakakahanap sila ng isang maliit na piraso ng ginto. Katulad nito, kung tayo ay magpapatuloy sa ating panalangin, tiyak na darating ang araw na ang ating mga pagsusumamo ay tatanggapin. Kapag ang puso at dila ay nagkakaisa sa panalangin, nagkakaroon ng tunay na kababaang loob at lumalabas ang tunay na kahilingan mula sa puso. Ang isa sa mga palatandaan ng pagtanggap ng panalangin ay ang pagkakaroon ng pagbabago sa ating sarili. Ang isang taong gumigising sa gabi upang manalangin, kahit na minsan ay hindi niya maramdaman ang espiritualidad, ay dapat pa ring magpatuloy sa pagsamba. Kung siya ay magsusumamo, "O Allah, ikaw ang may hawak ng aking puso, linisin mo ito." Tiyak na tutulungan siya ng Allah upang alisin ang anumang espiritual na hadlang at mapalapit sa kanya. Kapag ang isang tao ay patuloy na nagsusumamo at nanatiling matiyaga, darating ang panahon na mararamdaman niya ang kaluwagan at ang kanyang mga panalangin ay magiging natural at puno ng espiritualidad. Ito ang mga sandaling tinatawag na oras ng pagtanggap ng panalangin. Ang Allah na ating tinatawag ay napakamaawain, mapagbigay at tapat sa kanyang mga pangako. Kaya tayo rin ay dapat maging tapat at puno ng katapatan sa ating panalangin. Dapat tayong umiwas sa mga alitan at di pagkakasundo. At dapat nating isantabi ang ating makasariling pagnanasa alang-alang sa pananampalataya, ang pagkilala sa ating kahinaan at ang pagtanggap ng ating mga pagkakamali ay magdadala sa atin sa malalaking tagumpay. Dapat nating ilayo ang ating sarili sa maliliit at magkamundong alalahanin upang makamit ang kaluguran ng Allah. Dapat nating bigyang pansin ang ating mga obligasyon sa ating pamilya, mga kaibigan at kapwa Muslim. Kapag natupad natin ito, mas magiging madali para sa atin ang pagsunod sa Allah
at ang ating mga panalangin ay matatanggap. Ang unang biyaya, barakah ng panalangin ay ang espiritual na pagbabago sa ating sarili. Ang tunay na pagtanggap ng panalangin ay hindi lamang makikita sa Ramadan, kundi sa buong buhay natin. Kapag tayo ay patuloy na nagbabago para sa kabutihan, mas lalo tayong ginagabayan ng Allah sa kanyang habag. Ang Allah ay hindi nagbabago, ngunit para sa isang taong nagbabago para sa kabutihan, ipinapakita ng Allah ang kanyang sarili sa isang bagong anyo ng habag at pagpapala. Ang mundong ito ay hindi laging nauunawaan ang mga misteryo ng Allah, kaya tila parang isang bagong anyo ng kanyang presensya ang ating nararamdaman. May mga taong nagsasabing ang lahat ng bagay ay itinakda na ng kapalaran, kaya paano pa tatanggapin ang ating mga panalangin? Subalit kung ang isang panalangin ay taus-puso, binabago ng Allah ang kanyang mga hatol. Ang masamang wakas ay maaaring mapalitan ng isang mabuting wakas sa pamamagitan ng taimtim na pagsusumamo. Kaya dapat tayong magtuon ng pansin sa ating mga panalangin. Ang Ramadan na ito ay dapat nating gawing buwan ng pagtanggap ng panalangin, ng espiritual na pagbabago at ganap na pagsuko sa Allah. Ang pagbabagong ito ay hindi dapat panandalian, kundi dapat maging bahagi ng ating panghabang buhay na landas. Naway iligtas tayo ng Allah mula sa lahat ng ating mga kaaway at sa mga mapang-api. Naway bigyan tayo ng lakas upang mapanatili ang ating espiritual na pagbabago at naway maging panghabang buhay na bahagi ito ng ating buhay. Naway bigyan tayo ng Allah ng kakayahang isabuhay ito. Amen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.